Night. I'm Mr. Gerald Bautista and today pag-uusapan po natin ano nga po ba si Neo Network at paano din tayo kikita gamit ang mga digital products ito kagaya ng AYS, NNT Shop at yung iba pa po natin mga paparating pang mga pag-uusapan ng mga digital products. Ayun po yan. Tonight, ang gagawin po natin is ipepresent ko po ang ating company profile. Then after po nun, pag-uusapan naman po natin paano naman po tayo kikita gamit ang technology business na ito. Alright? Ladies and gentlemen, let me present you our company profile first. Dahil alam niyo po, sa pagninegosyo, normal naman po talaga na may mga magandang opportunity tayo na ikita from time to time. Tama po ba? Pero syempre, hindi lang sapat na maganda ang opportunity. Kailangan yung opportunity masabi po natin na sustainable. O kumbaga, masabi po natin na it can be long term. Ayun po yan. So syempre, one of the good metrics para masabi natin na sustainable ang isang business is sa pag-uusapan nating business. Sino nga po ba kami at ano po ang kaya naming iambag sa mga interest po ninyo pagdating sa pangarap ninyo sa inyong pamilya o sa pangarap po ninyong i-advance ang inyong sarili sa pagninegosyo. Alright? So ngayon po, let me share po sa inyo our company's name. Alright? So we are Neo Network of Technologies Corporation. Ang ating group po, ladies and gentlemen, ay isang tech company na meron ng 13 years of experience sa IT industry, no? At ang kagandahan din po nito, tayo po ay isang end-to-end capable team. Ano pong ibig sabihin nun? From the moment po na tayo ay nagkaroon ng from the design hanggang sa developing, hanggang integrating and marketing it, masabi po natin na tayo ay knowledgeable dyan. At hindi po lahat ng mga tech companies ay gaganoon. Ayan po siya. Ang kagandahan din po nito mga kapatid, this is our core values. Yan, naniniwala po kami na bukod po sa kaya mong gawin o sa iyong mga skills, ay importante na meron kang values dahil yan na nagde-define kung sino ka. And as a corporation, as an organization, ito po ang core values that defines us. Ayun po siya. Ang kagandahan din po nito, ang ating mission and vision, ang vision po natin is to build the Philippines' most empowering digital ecosystem wherein every Filipino can thrive. At ang mission natin is to transform lives through technology. Ayan po siya. Ang kagandahan din po nito, mga kaibigan, ang mga founders po ninyo, ayan, sa inyong mga screens. Ako po na inyong speaker ngayong gabing ito. I am the Chief Executive Officer. And nandyan po ang ating Chief Technology Officer na si Sir Charles at ating Chief Operations Officer na si Sir Lian. Ayan po siya. At mamaya po, mamimit ninyo si Sir Lian, no? Ayan siya. So, ano nga po ba ang ginagawa ng Neo Network prior on developing this kind of technologies? Actually po, as a group, kami po ay gumagawa na ng mga softwares na kung saan may tinatawag po na tailor fit. Ayan, tailor fit approach na kung saan compatible ho sa needs ng aming mga clients. Ano pong ibig sabihin nun? Kumbaga ho, kami po ay hinahire ng mga corporations para sundin ang kanilang flow sa kanilang mga proseso, sa kanilang company when it comes to digitalization. Ayan po yan. So ngayon, ang concept po niyan, ito po yung mga technologies na ginagamit po natin. So itong mga technologies na to, ang good news po dyan, these are the technologies na ginagamit din sa first world countries. Ayun po yon. So ibig sabihin po, kaya nating sumabay sa mga malaking kumpanya na kahit po itong mga kumpanyang ito ay nasa first world pa. Ayun po. Ang kagandahan din po niyan, ang solutions na ating nadaanan is from enterprise solutions up to SaaS production hanggang sa mga e-commerce websites, MVPs for startups, and even AI and machine learning. Ang kagandahan din po nito, meron na po tayong mahigit kumulang na 50 plus apps and websites dito sa ating experience. Actually, yung 50 na yan, nadagdagan na po yan ng more than 30 pa. Pero let me share din po sa inyo some of the latest na nagawa po namin. Ayan po siya. So sa inyong mga screen, ito po yung mga former abroad clients po natin. Pero right now, on our notable projects, ladies and gentlemen, this year, ito po ang ating mga clients. Ayan, nandiyan po si Fairygood Barbie na isang e-commerce app na connected na rin po sa mga payment gateways.
At the same time, connected na rin po siya sa mga ah, careers, kagaya po ng LBC, JNT, at Flash Express. Kumbaga, hindi ka nalalabas sa ibang dashboard, isang dashboard na lang, lahat nandun na. At ang kagandahan po niya, nandyan si TG Home Builders, si TNC, si Kanzen Home, si Royal Empire, at si Oras ng Himala, isang online streaming app. Ano ho? At tayo po ay meron din consultancy projects sa Philippine National Police. So kung titingnan po ninyo, ang kagandahan po nito, ito po yung mga solutions na kung saan tayo po ay nagkaroon na ng experience. Ayan po siya. Ngayon, kasama na rin po dito yung mga latest po natin, kagaya ng Human Resource Information System, ticketing system, accounting management, project management, property management, at calendar booking management system. Agandahan din po niyan, ito po yung mga user interface ng mga apps na kung saan nagawa din po natin on our notable projects. So kung mapapansin po ninyo, tayo po ay sanay na talagang gumawa ng mga apps for other clients. At kumbaga, kumikita naman po talaga tayo dito. At ang kagandahan po niyan, let me share din po sa inyo expertise po natin. Hindi lang po tayo basta-basta gumagawa ng app. Tayo po ay expert din sa pagtulong sa mga malalaking corporations na ayusin ang kanilang bawat departments. So ibig sabihin po, karamihan po ng mga kliyente natin, ang kinukuha po ay yung Enterprise Resource Planning System. Ayan po siya. So para mas maintindihan po ninyo, yan po ay isang klase ng system na nakakonect na po lahat ng departments ng isang kumpanya. Ayan. So ibig sabihin, kung dati, kapag kaabutin ka ng matagal na reporting para mag-report ng isang department, ikaw na mismo nasa top management, since nakakonect ka na doon sa department na yon, lahat ng records kaya mo nang silipin ng real time. Ayan siya. So, kumbaga, dito po sa inyong screen, mapapansin niyo from purchasing, manufacturing, yung MRP, nandiyan na din, inventory management, customer records management, e-commerce, yung kanilang service department, job costing, project management room, human resource and analytics, all into one platform. So, to give you more concept po dyan, ito po yun, no? Meron po dito mga steps. Dati, yung mga steps na yan, noong hindi pa digital, inaabot po yan ng buwan bago makapagdesisyon ng isang kumpanya. Pero with ERP, dahil naka-record ka agad at hindi na kailangan mag-report ng mga tao, kumbaga po yung buwan, nagiging minuto lang at nakakapag-decide sila ng mas mabilis. Ayan po yan. So, simulan po natin from the step 1 na mayroong bumiling kliyente o mayroong bumiling customer. So, si customer, syempre, pagkabili, titignan muna kung merong inventaryo. So, kita na ni sales kung meron nga ba silang ibebenta. Ayun po, kasi magka-connect po sila. Ngayon, once na meron ding bumili, kita na rin ni accounting na merong benta na hindi na kailangan mag-report ni sales. Automatic na po yun. Ngayon, kita na rin ni warehouse na kailangan na niyang magpadala doon sa kanilang store dahil nga naubos na o may bumili na nitong ganitong produkto. At syempre, kita na rin ni purchasing na kailangan na niyang bumili ulit ng raw materials para gawin yung kanilang produkto o mag-import ulit ng kanilang mga kailangang import para ibenta. At syempre, nandyan na rin nakalagay yung HR and payroll mo, yung mga may commission at yung may mga sahod. At ang pinakamay-ari na kumpanya o yung mga executives nito, kasama na rin ng board of directors, kita na rin into one dashboard ano nga ba ang nangyayari sa loob ng isang araw. Na kung saan dati, buwan bago mo makita. Alright? Nakakuha niyo po ba? Ang kagandahan po niyan, pagdating po sa stock accuracy, kung dati nagkakaroon pa ng errors, margin of errors na nasa 30%, this time po, lumiliit yan up to 1 to 2%. Ayun yan. Bakit? Kasi yan po yung human errors. Alright? Tapos, kung dati, nagkakaroon ng maraming stock out, o kumbaga, may bumili, pero wala naman palang ibebenta, di ba? Ngayon po, napababaho yan ng sobrang laking percent. At syempre, yung order processing time from hours to minutes. At yung errors from frequent to almost none. At syempre, yung monthly generation no, ng report na kung saan iaabutin pa ng 10 araw para mapag-generate ng isang buwan na report, dito po, isang click mo na lang, kita mo na lahat. Alright? At syempre, pagdating sa productivity ng mga tao mo, kung dati hirap na hirap sila pagdating pa lang sa pag-encode at pagre-record, ngayon po sobrang bilis dahil piniprint na lang ho ang mga data. Ayan. So, mapansin mo, kung ikaw ay isang malaking kumpanya, ladies and gentlemen, syempre, kailangan na kailangan mo talaga ng ERP. Tama po ba?
At dyan ho tayo nagkakaroon ng mga opportunity. Kaya marami tayong mga companies na kung saan nagiging clients ho natin ito. Ayan po yan. Ngayon, ang kagandahan din po niyan, this is the total of the systems na nagawa po natin. So, gusto ko lang po sabihin sa inyo, kaya po natin pinapakita itong company profile natin at expertise natin. Dahil gusto ko po ipalam sa inyo na hindi po tayo basta-basta nagpagawa o gumawa lang ng app. Alright? Tayo po mismo yung supplier. And maganda po ba yun? Nakausap po ninyo pagdating sa tech business, yung mismong developer. At hindi lang basta developer, merong mga successful na mga projects na nagawa na sa mga malalaking kumpanya. Ayan po yun. Ngayon po, kagandahan po nito, bakit po mas marami tayong mga kliyente most of the time? Dahil tayo lang po ang iilan sa mga gumagawa ng customizable softwares. Usually, ang mga softwares po na meron sa industry po ngayon, ay ang sumusunod ay yung kliyente base dun sa ginawang software ng provider. Tayo po hindi ganon. Gumagawa tayo ng discovery meeting, paano gumagalaw ang flow nila sa accounting, flow nila sa purchasing, flow nila sa kanilang inventory, at kumbaga paano nila to gusto makita into digital space, tayo po ang nag-a-adjust. Ayan po yan. So kumbaga po, custom fit. Kumbaga pag nagpagawa ka ng barong, fit na fit sa'yo as in ginawa talaga para sa'yo. Ayan po yan. At syempre, isa rin tayo sa mga cost efficient at cost effective in the industry, ano? At alam niyo po, sobrang ganda ng digital business because of the timing dahil ito ay isang nationwide to worldwide opportunity. At tayo po ay dahil merong malalim na experience sa ganitong negosyo, kaya natin mag-end-to-end capable, ay dumadami po ang ating strategic partners. Alright? So alam niyo po, ladies and gentlemen, natuwa po ba kayo doon sa ating brief explanation? Sino nga po ba si Neo Network? At kung para sa inyo po ba, ang background ba natin ay solid o solid na solid na? Ayan, pa-comment naman po sa inyong chat section. Ayan po yan. Ngayon po mga kapatid, pag-usapan na natin ng negosyo. Ayan. So since uh, na-solve na natin yung tanong na, okay, credible yung ating partner. Kumbaga sila yung supplier, sila yung mismong developer, at hindi lang pala ito yung ginawa nila. Maraming kumpanya na ang nagtiwala sa kanila. Ano ho? Ngayon, pag-usapan naman natin ng negosyo. Ayan. Ano nga po ba ang magandang negosyo, kaibigan? Isang klase ng negosyo na masasabi natin na kikita. At kumbaga, ano nga po ba yung mga batayan o mga checklist natin na masabi ho natin na talagang okay ang isang business. Alam niyo po mga kapatid, one of the elements, key elements ng isang negosyo ay yung meron daw po itong elemento ng law of the trend. Ano daw po yung law of the trend? Kumbaga, ito daw po yung mga klase ng mga ah, bagay na nagiging sikat na nahanap mo bago mahanap ng iba. Ayan, nakakuha po ba? Kumbaga, pag sinabing trend, alam po bang ano pumapasok sa isip natin, di ba, sa social media, yung mga biglang nag-trending. Ayan, tama po ba? Ngayon, alam niyo po ba na sa mundo ng pagnegosyo, meron din ganun. Pag ikaw yung klase ng tao na nakahanap ng trending na business o magte-trend na business, napakalaki daw po ng chance na kung saan kayo daw po ay nagkaroon ng magandang opportunity. Ayan po yan. At alam niyo po ba, na 3% lang sa mga nakakahanap ng mga magandang business ang nakakapasok sa law of the trend. Ayan po yon. Kumbaga, yung natitirang 97%, sila ay nakikigaya na lang o sumusunod na lang along the way. Kaya alam niyo po mga kapatid, ang isang isang negosyo o isang tao na nakakita ng law of the trend o nagkaroon ng elemento ng law of the trend, nagkakaroon siya ng first movers advantage. Ano pong ibig sabihin nun? Isa po siya sa mga unang nagtutulak ng concept. Ayun po yan. Kahit na medyo craft pa yung edges nung tinutulak mong concept, ang importante, isa ka sa mga unang nagtulak. Tama po ba? Isa ka sa mga unang nag padala niyan sa market o nag-introduce ito sa market dahil ang laki po ng opportunity. Parang yung Grab noon, way back 2012, tama po ba? Hindi pa masyadong uso ang mga app at ang mga tao hindi pa sanay sa online booking at marami pang duda, no? Pero alam niyo ho, nung sumikat, grabe ho, ang laki ng kinikita ng mga operator at pati ng mga driver. Ultimo driver kumikita ng 6 digits a month. Tama po ba? And imagine, dito sa pag-uusapan natin, paano kung magkaroon tayo ng ganyang klaseng opportunity
na ano ba yung susunod na mauuso. Tama po ba? At paano natin ito iti-take advantage? Ayan po yon. Ngayon mga kapatid, kung tayo po ay papipiliin, ano nga po ba ang mas gusto natin? Kung sakasakaling tayo ay magkakaroon ng negosyo na may law of the trend. Tayo po ba yung 3% na unang nakakita? O gusto nyo po tayo yung 97% na late lang makakakita at gagaya na lang? Pakichat naman po sa ating chat section. Ano? Ayan po yan. Ngayon, pag-usapan po natin ang isang example ng mga checklist po natin. Paano natin masabi na ang isang negosyo ay kikita. Ano ho? Ito ho yan. Pag-usapan po natin yung online selling. Sino po rito ang familiar sa online selling? Alam niyo po, ang online selling ngayon, normal na yan. Tama po ba? At even tayo, pag bibili, majority po sa atin, malamang nakabili na rin online. Tama po ba? Alam niyo po ba na ang online selling, mga kapatid, ay isang klase ng norm ngayon na kung saan napakalaki ng opportunity. Ayan, kumbaga ho, merong billions of dollars na pinag-uusapan sa mundo ng online selling o ng e-commerce. At alam nyo, according po sa estatista, pataas pa po ng pataas yan. Dahil syempre, parami ng parami ang mga tao ang nag-a-adapt dito sa kultura na to o bagong norm na ito. Ngayon mga kaibigan, dahil pagpasok ho ng online selling, especially ng pandemic, mayroong mga lumabas na mga platform na handa kang tulungan magbenta o bumili sa platform ng digital space. Tama po ba? Nandiyan ang Shopee, nandiyan ang Lazada, nandiyan ang Grab, Lalamove, Foodpanda. At ano ang kanilang common denominator, mga kapatid? Ang kanilang common denominator ay sila ay nagbebenta ng convenience. Meron silang idea to make the people's lives easier. Tama po ba? So kumbaga, ang isang pamantayan daw ho na ang negosyo ay siguradong kikita kapag ang negosyo mo ay nag-o-offer ng convenience. Ayan, tama ho. At ang kagandahan din po niyan, bukod doon, ay naiintindihan po natin yung pangangailangan ng merkado o na given season and period. At ang isang example po natin dyan ay yung mga technology platforms. Kagaya din po nitong example natin. Sino po dito ang nakapag-try ng magpadala ng pera dito sa Palawan at M. Luwilier? Di ba ang hirap? Tama, mamasahe ka pa, wala namang kumbaga kung mag-drive ka, wala namang parking spaces itong mga to. Ang layo ng parking mo. Tama? Tapos minsan pagpasok mo masungit pa yung guard. Tama po ba? At syempre pagkatapos niyan, pagkabayad mo, pipila ka muna, magbabayad ka pagkatapos saka mo ipapadala yung PIN sa iyong loved one o sa gusto mong padalhan, tama? Ngayon, nagbago lahat 'yan. Through technology platforms na kagaya nito mga to. Na hindi mo na kailangan pumila, hindi mo na rin kailangan pang magmamasahe. Ang tawag po dyan ay mga digital wallets. At kagaya ho, nito mga pinakita natin sa part ng online selling, sila po ay nag-o-offer ng convenience, sila ay nakakaalam o kumbaga ho, nag-meet ng needs of the people. Ayan. So sinosolusyonan nila yung mga pangangailangan ng mga tao at sila ay nag-o-offer ng something na bago. Ayan po yon. So kumbaga, sabi nga po ni Sir Chinky, kung kaya nating baguhin ang norm, no? Kaya natin siyang i-disrupt at baguhin kung paano namumuhay ang mga tao o nagtatrabaho for the better, ay ang income daw ho ay susunod. Profits will follow. At ang market kasi will always ask us, anong bago? Ayan. Sino po ba rito lagi nagtatanong anong luma? Wala naman, tama po ba? Lagi nagtatanong anong bago? Ano yung pwede nating sabayan? Tama po ba? O pwede nating gawin? O magte-trending? Ayan po yan. Ngayon, dagdag example din po natin is halimbawa itong traffic natin dito sa Pilipinas. Sino po rito ang na-traffic na? Ayan, comment ka naman, di ba? Halos lahat naman tayo, tama ho. Pero alam nyo, kung ikaw ay papasok, malamang at traffic, talagang nagmamadali ka. Tama po. At syempre, anong solusyon? Ayan, may mga Pilipino na kung saan bumuo ng concept na ang tawag ay angkas, na hindi mo na kailangan pa makipagpilahan, pwede ka namang sumingit. Ayan, tama po ba? So, ibig sabihin, merong idea to solve a pain point or a problem. Tama? Kaya ho, kung mapapansin mo natin,
Ang good business daw po mga kapatid, number one, nagpapakita o nagbebenta ng convenience. Alright? At nagmi-meet ng needs of the people at nag-o-offer ng bago. At kumbaga ho, nagsosolve ng pain point o ng problema. At kapag yan daw, ang negosyo mo ay merong elemento niyan, sigurado daw hong kikita. Ayan, nakakuha po ba? Ngayon, nakagandahan po nito mga kaibigan, kagaya po ng mga platforms na pinag-uusapan po natin kanina na meron ding mga checklist na ito, paano kung sabihin ko po sa inyo na ngayong gabi, meron tayong pag-uusapan ng mga digital business na ang maganda ho, lahat merong elemento nitong mga checklist natin at hindi lang isa, more than one, more than two, actually po, 9 digital businesses. Ayan. Sino po kayang magkaka-interest? Paki-comment naman po sa ating comment section kung magiging interesado kang pakinggan. Tama po ba? Ngayon mga kaibigan, itong ating 9 concepts in one smartphone ay all technologies na tayo po ang nag-develop. Ayan. At ang kagandahan po niyan, meron tayong marketing plan or compensation plan para i-maximize po ninyo. Alright? Ngayon po mga kapatid, pag-usapan natin ano-ano nga ba mga produkto natin na yan at paano tayo kikita. Alright? So simulan na po natin. Kapag tayo po ay naging part ng ating community, kumbaga tayo po ay nagnegosyo sa loob ng Neo Network, kayo ho ay tatawagin na neopreneur. Ayan. Ang ibig sabihin po ng neopreneur ay yung next generation entrepreneur ho natin. Kumbaga, neo, ibig sabihin bago. Pag sinabing preneur, syempre galing po yan sa word na entrepreneur. Ayan yan. So, ang neopreneur, mga kapatid, yan po ang ine-empower natin ng ating mga digital platforms like AOIS, Neo App. Syempre, ang goal natin dyan ay hindi lang kumita, kundi mag-grow at mag-build ng negosyo kahit nasaan ka man. Ayan yan. At kahit anong oras pa. Okay? Ngayon po, ang target market ng pag-uusapan po natin mga businesses ay mga mayroong smartphone. Ayan. Sino po rito ang mayroong smartphone? Ayan. Pa-comment naman po sa comment section natin. Siyempre, sure ako karamihan sa inyo na nanonood ngayon sa akin, smartphone ang gamit nyo. Tama po ba? Alam nyo bakit yan ang target market na pinili ho natin? Kasi halos lahat daw po ng mga Pilipino dito sa ating bansa may cellphone. Kahit yung mga nasa labas ng bansa. Tama po ba? Bata, matanda, may trabaho, walang trabaho, may cellphone. Tama po ba? Alam nyo, nakakatuwa, out of 100 million Filipinos, 83% daw ho sa atin marunong mag-internet. At 73% sa 100% ho ay merong smartphone. At majority ho sa atin na mga Pinoy ay marunong gumamit ng technology na may kinalaman dito sa mga smartphones ho natin, kagaya ng mga social media, kagaya ng online booking platforms, at kung ano-ano pa. Alright? At alam nyo po ba na tayo ay isang batang bansa? Ano ho, kumbaga mas marami ang mga edad na mga nasa 30 to 40, 20 to 40 years old kumpara po sa mga seniors. At tayo po ay nakaproject na magkaroon ng napakalaking urbanization rate on the next 5 years. Kung ano daw po ang nakikita natin na paglago kahit korap ang gobyerno, ay ito daw po ay tataas pa ng 60% in the next 5 years pa. Ayan. So, napakaganda na ma-involve ka sa tech business dahil tumataas ang urbanization rate ng Pilipinas. At nakagandahan po niyan mga kaibigan, alam niyo po, ang paggamit ng cellphone nowadays ay hindi lang ho para sa isang certain demographics. Hindi lang po yan para sa mga mayayaman. Hindi lang din po yan para sa mga middle class. Kahit nga po yung mga walang bahay may cellphone. Ayan, pansinin mo. Ayan, di ba? Walang bahay pero may cellphone. Ito malupit, may ka-chat. Ibig sabihin may pang-load. Ayan. Tama po ba? So sabi nga nila, ang cellphone nga daw po ngayon ay parte na rin ng basic needs. Tama. Kung basic needs ay bahay, pagkain, tirahan, pagkain at damit, isama mo na ang cellphone dyan. Tama po ba? Kasi tignan mo, di ba? Kumbaga, di bali ng walang bahay, basta may pang-load. Ayan, tama po ba? Alam nyo mga kaibigan, ito mga digital products po natin, ay bibilisan lang po natin ang presentation dahil ayaw din natin masayang oras ninyo. Unahin po natin sa ating flagship. Ayan po. Ang ating flagship, mga kapatid, ay ang AYS o App Your Servicio. Tayo po ang kauna-unahan at pinakamalaki na verified services platform sa buong Pilipinas.
na ang goal po natin mga kapatid ay ipag-connect ang verified service provider at ang verified user. Sa ganong paraan, nawawala yung duda at takot kung kukunin ko ba ang serbisyo na to o kukunin ko ba ang trabahong ito. Vice versa. Nakakuha po ba? Ngayon, ang maganda po dyan, ang kagandahan po sa AYS para po mas maintindihan po natin na mabilis, kung ang Grab ay para sa taxi booking, ang Foodpanda ay para sa food delivery o food ordering, ang Lalamove ay para sa package delivery, at ang Shopee ay para sa online shopping, at syempre ang Kas ay para sa mga motor, ang AYS naman ay ang platform mo to go para sa mga verified na serbisyo. Ano pong ibig sabihin nun, mga kaibigan? Ito mga service providers na makikita nyo po sa ating Facebook na merong 100,000 following na ho as we speak, lahat po yan ay nagpasa o dumaan sa rigorous screening process. Sa rigorous screening process po na yan, sila ho ay nagpapasa ng proof of competency. Katunayan na yung kanilang ina-applyan sa ating app ay totoong sila'y skilled. Katunayan po niyan, kasama na rin dyan yung kanilang certificate of employment on their current and previous na trabaho. At the same time, yung kanilang TESDA certificate na pinaka-importante. Ayan po yan. Proof of competency. Ayan po yun. At syempre, kasama na rin po dyan, nagpapasa rin po sila ng kanilang police clearance at NBI clearance. At ang maganda rin ho dito, dumadaan pa po sila sa psychological analysis na kung saan kapag nakapasa po sila doon, kasama ng kanilang mga requirements, ay sila ho ay matatanggap na sa loob ng ating platform. Ayan po yan. Ngayon, sa kabilang banda, ang mga user naman o yung mga customers po natin ay ating bine-verify din sa pamamagitan po ng Face ID capturing at valid ID capturing. Ayan po yan. Ang kagandahan po nun mga kaibigan is sinigurado natin na verified si service provider at the same time verified din ho ang kanilang magiging kliyente. Ayan. So kumbaga, kung aalisin mo yung duda on both parties, ay magkakaroon ho ng mga magagandang mga transactions. Ayan po yan. Tama? At alam nyo, ang nakakatawa po dito, marami na rin ho mga celebrity ang nahuhumaling sa AYS. Ayan po yan. So, meron pa po kaming mga hindi pa na-upload na mga videos. So, right now, ito po yung mga ilan ho natin na mga celebrity customers na nag-book. At hindi ho natin yan, kumbaga binayaran ho ng talent fees ho nila. Ang nakakatawa po dyan, na hindi ko makakalimutan, ay yung kay Miss Rufa May dahil nagpagawa ko talaga siya ng bahay niya, no? At ang problema, doon sa kanyang contractor, sinisingil siya ng labor cost na 700,000. Pero sabi ko sa kanya, what if Miss Rufa, try mo na lang mag-book sa AYS, kahit hindi magkakakilala yan. Kailangan mo ng carpentry, kailangan mo ng painter, kailangan mo ng electrician, kailangan mo ng plumber. At the same time, kailangan mo ng marunong sa roofing at isang engineer for project management. Hindi magkakakilala, binok niya sabay-sabay. Alam niyo po, ang ganda ng teamwork na nabuo. Ibig sabihin, pwede ka palang bumuo ng isang team na may kinalaman sa mga labor needs mo kapag ikaw nagpapagawa ng bahay. Ayan siya. At alam niyo po ang nakakatuwa dahil mga professional ang ating mga service providers, nagkakaroon ho tayo ng mga meaningful na bookings. Ayan po yan. At alam niyo, ano nga po ba ang sinosolve ng AYS mga kapatid? Kung noong unang panahon, merong inconvenience on availing services dahil kailangan kakausapin mo pa yung tropa mo o yung kaibigan mo, baka may kilala sila tubero, may kilala sila electrician, o kumbaga tanong ka ng tanong, ang problema minsan yung nai-refer sa'yo, malakas pang managa. Tama po ba? At minsan yung nai-refer pa sa'yo, trial and error pa. Tama? Tayo ho ngayon, ang magkagandahan po niyan, di mo na kailangan pang sourcing dahil with AYS app, all you have to do is to download and check the nearby services na malalapit po sa inyong location. Ayan po yan. At syempre, dati ho, na problema din is yung reliable ba yung mga service provider na yan? Tama ho. Alam niyo po, nakakatuwa si AYS, meron tayong transparency on service quality. Ano pong ibig sabihin nun? Kumbaga, parang Shopee ho, kapag kayo bibili ng product, bago mo i-add to cart, di ba? Ang ginagawa ho natin, tayo ay mag-check ng reviews.
Di ba? Basahin natin yung reviews ng mga huling bumili. At kung maganda ang reviews nila, okay, sige, i-add to cart ko na yan. Tama ho. Alam nyo, sa service industry, walang gumagawa nun. Tayo pa lang. At ang kagandahan po niyan, you can view yung mga past uh, experiences or mga ratings ng kanya mga past clients. Ayan yun. Kumbaga, anong rating niya at anong masasabi niya. Kumbaga, sa lahat ng mga kliyente niya, meron tayong record kung naging mabait ba siya, naging maayos ba siyang kausap, hindi ba siya yung klase ng tao na, kumbaga, hindi patas magtrabaho. Ayun po yan. So tayo po ay meron yan. Kumbaga, ang laking solusyon po niyan, no, sa service industry. At syempre, yung safety and security concerns na kung saan bakit ako magpapapasok sa bahay ko, hindi ko yan kilala. Tama po ba? Okay lang ba bago ka magpapasok? Susuriin po muna ng AYS kung sino ba yung taong yan. Reliable ba yan? Alam ba niya talaga yung ginagawa niya? Wala bang hit sa NBI yan? At kung talagang masabi natin na yan ay may uh, test na certificate na masabi nating legit. Ano ho? Yan po ang nakakatuwa. Dahil tayo, bine-verify natin ng maayos ang ating mga service providers. At the same time po, bine-verify din natin sa kabilang banda ang kanilang magiging kliyente dahil meron tayong tinatawag na user verification. Ayan. Maganda po ba? Kumbaga, itong mga solusyon na to, kumbaga, ang tagal na problema to, hindi pa po tayo pinapanganak. Pero right now, on this digital age, meron ng solusyon. Nandyan na ho si AYS. Ayan po siya. O si App Your Servicio. Ngayon, ang tanong mga kapatid, paano naman tayo kikita sa platform na yan? Tama po ba? Alam nyo ho, meron ho tayong flow na pinag-uusapan dito para masabi ho natin, ano nga po ba ang mga scenarios, paano nagkakaroon ng booking, paano nagkakaroon ng service provider. So alam nyo po, nagisimula po lahat yan sa isang neopreneur. Ayan. Si neopreneur kapatid, siya po ang early adopter. Ibig sabihin, kauna-unahan na implementer ng konsepto na to sa kanyang area. Siyempre, dahil siya ang nagninegosyo, siya rin na nag-endorse. Ayan po yan. At siya ho ang naghahanap ng mga service providers na kung saan, bukod sa sarili nating screening, siyempre, ini-screen din niya muna dahil kumbaga ayaw naman niya masira ang pangalan niya. Tama po ba? At ang kagandahan niyan, once na nakapasa ang ating service provider sa ating sariling rigorous screening process, ay tayo po ay inilalagay na siya sa ating app. Ayan po yan. At ready na siyang makita ng mga malalapit sa kanyang area. So kagaya ho niyan, may wedding singer, di ba? Tapos na-list natin sa app. Merong isang bride na naghahanap ng kakanta sa kanyang kasal. O ayan, ngayon nakangiti na siya. Dahil meron na siyang wedding singer. Ayan. Ngayon, magkano naman po ang kitaan? Ito po ang paghahati-hatian natin out of 100%. Ngayon, si service provider na bida ng advokasya na ito, ay tayo ho ay nagbibigay sa kanya ng up to 80%. Bakit? Siyempre, ang goal natin, bukod sa makapagnegosyo, ay makapagbigay din ho ng trabaho. Yan ang ating number one na layunin. Sumunod ho rito, tayong dalawa naman ho, ang company at ang neopreneur, ay hating magkapatid sa natitirang 20%. So tayo po ay tig 10%. Ayan po yan. Ngayon, ang 10% ni neopreneur ay nahati po sa dalawa. Number one, pagdating po sa mga service providers. At number two, pagdating po sa mga napadownload niya. So mamaya po explain ko yan ng mas malalim. Ano ho? Alright. So ngayon, bakit ako naniniwala ng AYS ay lalaki at magdo-dominate o magi-scale ano dito sa Pilipinas? Unang-una mga kapatid, ito po ay nagsosolve ng problema at kung saan sobrang massive at underserved. Kumbaga, itong malaking problema na to ay kung saan ang hirap makahanap ng mga quality services at reliable na service providers, kumbaga tayo yung nagiging escrow na kung saan nagsisigurado na mangyari ang transaction ng maayos. Ayan po yan. Alam niyo po ba na ang mga offline services right now, no, yung mga serbisyo ngayon na hindi pa digital, karamihan po dyan ay hindi organisado at hindi pa nasa digital space. Yan po ang golden opportunity po natin, no? Na kung saan hindi naman tayo nag-iimbento ng bagong kultura o ng bagong behavior. Ang ginagawa lang po natin, tayo ay nagdi-digital at nagve-verify. Ibig sabihin, existing na itong kulturang ito o existing na itong market na ito. Kahit noon pa. Tama po ba? So, once na digital mo siya, napadali siya,
At ang maganda po nun, dahil ikaw ay nagpasok ng verification, papasok din ho ang tiwala. Pagpapasok ang tiwala, mayroong negosyo. Ayan, nakakuha po. Ayan po yan. At syempre, alam nyo po ba na according to studies, ang ang market size ng service industry ay mas malaki sa market size ng transportation industry. Ayan po yan. Mas malaki. So, kumbaga, kung ang Grab ay kumikita ng 700 million a day just having transportation services sa Metro Manila, majority of it, no? Ang service industry times 8 daw po nun. Ayun yan. At ang maganda po dyan, wala pang nakakapag-digital niyan. Alright? At ang nakakatawa po nito, meron tayong advantage na magiging kauna-unahang organized mover. Ayan, sa mga hindi pa po nakakapag-download ng AYS, mag-download na ho kayo. Ayan, siguraduhin nyo rin pong makapag ah, Face ID verification din ho kayo para makapag-book kayo. At ngayon, ang nakakatuwa, ang AYS ho ay nagtatap sa three growing megatrends. Ayan. Pag sinabing megatrends, ito daw po ay yung mga bagong bagong mga galawan ng mga Pilipino on the digital age. Ayan po yan. Ano yung mga galawan ng mga Pilipino na yan? Number one daw po is yung gig economy. Gone are the days na ang mga Pinoy isa lang ang pinagkakakitaan. Marahil may trabaho ka sa umaga hanggang hapon, may sideline ka pa ng hapon paggabi. Tama po ba? Yung iba sa atin, merong trabaho, merong negosyo. Yung iba sa atin, meron ng negosyo, meron pang dalawang negosyo. At alin ka man doon, nagtatrabaho ka man o nagdenegosyo ka, malamang kaya ka nanonood sa akin ngayon kasi naghahanap ka pa ng additional opportunity. Tama po ba? So lahat po tayo ngayon ay pasok na sa gig economy o yung sideline economy. Ayan po yan. At ang kagandahan po niyan, tayo daw po ay sanay na sa mega trend ng digital convenience. Ano pong ibig sabihin nun? Instead of us doing the hard work, we tend to use our money para mas mabilis gawin ang mga bagay na uubos ng oras na hindi naman mahalaga. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ganito na lang ho, sa pag-order ng pagkain. Kapag tayo bibili ng french fries sa McDo, mag-walk-in ka, no? Ang layo ng presyo niyan pag bumili ka sa Food Panda. Mataas, may plus 30%, may delivery fee pa. Tama po ba? Pero, kung tayo daw ho ay may ginagawa, like nagkatrabaho tayo, o nasa banding tayo kasama ang pamilya, kesa lumabas ka, tama, mamasahe ka, pumunta ka ng McDo, pumila ka, magbayad ka, at uulitin mo lahat ng ginawa mo pabalik. Gano'ng katagal yun? Tama? Paano kung may trabaho ka? Gusto mo lang kumain ng french fries. Lalabas ka pa ba? Ano yun? Halimbawa, kung may sasakyan ka, lalabas ka pa ng parking mo, magdadrive ka, matatraffic ka pa, maghahanap ka pa ng parking sa McDo, puno, ang layo ng parking mo, maglalakad ka din, pipila ka pa, magbabayad ka, bubuksan mo yung sasakyan mo, matatraffic ka ulit pa uwi, magbayad ka ng extra na tapos mo pa yung trabaho ginagawa mo. Kaya mapapansin nyo, karamihan sa mga Pilipino ngayon, gustong-gusto pa rin mag-book ng Food Panda kahit na ah, tapos na yung lockdown. Tama po ba? Kasi mas gusto natin yung convenience na binibigay nitong digital space na meron tayo ngayon. Tama po ba? At ang kagandahan din po niyan ay karamihan po sa mga Pilipino ngayon ay mga nasa home-centered living na. Kumbaga, kung hanggat kayang nasa bahay ako, hindi ako lalabas, nasa bahay lang ako. Tama po ba? Kaya nga po sa mga trabaho ngayon, ramdam na yan ng mga employers, no? Tinatanong yan ng mga applicants. Meron po bang work from home setup or hybrid setup? Ayan, tama po ba? Ayan po yun. Ngayon mga kapatid, yun po ang AYS, no? Sino po rito ang naka-appreciate ng AYS? Paki-comment naman po sa ating comment section. Layunin po natin na kung saan makapagparami tayo ng mga service providers. Kaya ho, hindi natin planong solohin itong napakagandang konsepto na to. Kaya po tayo nagpipitch sa inyong harapan, ladies and gentlemen, dahil po gusto namin sabihin na kami po ay willing makipag-share ng aming profits sa pamamagitan lang na sa pamamagitan ho na tulungan nyo kaming dumami ang mga service providers. Ayan po yan. At the same time, users nitong platform na ito. Ayan, nakakuha po. Ayan siya. Ngayon mga kaibigan, ang next product na pag-uusapan po natin ay yung tinatawag natin na Neo app o Neo Shop. Ito ay
nanganak based on sa concept ho ng AYS pa rin. Imagine, kung ang AYS ay nagsosolve ng isang problema na matagal ng sakit sa ulo ng mga Pilipino, makahanap ng maayos sa serbisyo, at the same time, maalis yung mga taga-taga. Tama po ba? Yung overpricing, since sa app nakalagay na yung presyo. Tama po ba? Ang tanong is, paano naman yung parts? Tama. Paano yung, halimbawa, parang ganito guys, share ko lang ng konti, balik tayo sa EYS, no? Dahil, alam nyo, minsan, may mga gandang discussion na lumalabas. Paano yan, sir? Sino nga ba ang pricing na masusunod sa mga serbisyo? Ang good news ho, sa EYS, dahil tayo po ay marketplace, no? Ang nasusunod ay yung service provider mismo. Ayan. Ibig sabihin ba nun, hindi pantay-pantay ang presyo ng mga serbisyo? Oho, hindi ba pangit yan? Kasi lahat magpapamurahan lang. Hindi ho. Alam niyo po, base ho sa ating pag-aaral, sa taon-taon na natin itong dinevelop, meron ho tatlong klaseng demographics ang mga Pilipino pagdating po sa pag-avail ng serbisyo. Nandyan yung mga budget meal ng mga tao na naghanap ng mura. Nandyan yung mga sakto o yung mga mid-end na demographics ho natin. At nandyan din yung high-end o yung luxury luxury side ng mga naghanap ng serbisyo. At lahat po yan, may kanya-kanyang paniniwala na hindi natin kayang basagin pagdating sa paghahanap ng services. May mga tao naniniwala ang aircon cleaning dapat 500 pesos. May mga tao naman na pag sinabi mong may aircon cleaning na 500 para sa kanila, hindi yon quality. Naalala ko nung magkausap kami ni Miss Susan Enriquez do sa interview ko. Sabi ko sa kanya, actually po, pinagmalaki ko sa kanya na merong freedom ang mga service providers. Meron nga po kami pang budget meal 500 pesos. Sa totoo lang ho, yung 500 na linis, maganda din naman talaga. Pero alam niyo, sabi ni Miss Susan, ano yun? 500? Di ba dapat 2,000 yan? Kasi yun yung quality at mahirap makipagdebate sa customer, ha? Tama? Kumpara sa kanya, 2,000 ang linis ng aircon, parang sa masahe lang din po yan. May mga masahe na 300 pesos at may mga naniniwala ng masahe 300. May mga masahe na dapat 1,000 pesos. At yung mga 1,000 pesos pays na yan, hindi yan magbibili ng tig 300 na masahe. Para sa kanilang quality yung 1,000. At may mga tao na nasa luxury side na ang masahe dapat 3,000, 4,000 pesos. At hindi mo yan mapapabili ng 300 na masahe. Tama po ba? Alam niyo po, ganun din sa nail technology. May nail technology na 10,000, may nail technology na 2,500, may nail tech din ho na 500. Ayan, nakakuha nyo. Nandiyan po ba kayo? Ang nakakatawa dito, kaya ko ito kinukwento. Kasi, at napatagal na naman ang oras natin. Dahil, manganganak ho yan sa susunod. Ano yun? O sige, nakuha mo yung labor. Paano naman yung mga kailangan na gamit? Tama po ba? So, doon po nanganak yung concept natin ng Neo app. Ayan. Yan ho particularly ang unang goal niya. So kumbaga, papalinis ka ng aircon, kailangan mo ng Freon halimbawa. So kung meron ditong supplier ng Freon, pwede ka nang bumili doon. Ayan, nakakuha po. Ngayon, ang maganda ho niyan, mga kapatid, nanganak ang konsepto na yan. Now, what if, hindi lang siya related doon? What if, i-connect ka na namin sa mga diretsong supplier at pwede ka na rin magbenta nito na additional business mo pa? May kinalaman man sa AUIS o wala. Yan, nakakuha po ba? Ang kagandahan po niyan is ang maganda sa Neo app o sa Neo Shop. Ito po ay may kasamang social media. Imagine mo, kumpanya ho natin may social media. Maganda po ba 'yon? So pwede ka mag-upload ng content, pwede ka mag-connect o mag-affiliate ng mga produkto. At kumbaga, kung sa labas merong yellow basket, tayo ho, merong red basket. Ayan, maganda po ba yan? Na pwede mong i-affiliate ang mga products coming from the merchants and all you have to do is to create a content o get the link. At kapag bumili, yung tao na nanood ng content mo doon sa yung shop link o kahit papaano, pinindot niya lang yung shop link mo ay meron kang magandang kita sa lahat ng mga produkto na meron sa Neo app. Ayan. Maganda po ba? Ayan po yan. Alam niyo po, nakakatawa po dito, mga kapatid, ang ating pinakamagandang move dito is
ito yung klase ng app na hindi ka lang bumibili. Lahat ng pwede mong bilhin, meron kang discount. At hindi lang yon, pwede mo ring ibenta. Ayan, nakakuha po. Ayan po yan. Ang kagandahan din po nito mga kaibigan, syempre, unang-una sa lahat, ang Neo app ay isang klase ng ating technology na tayo po ang gumawa na we are pushing for buy smart and sell smart technology. Ayan po yan. At ang kagandahan po niyan, on the next coming updates po, magkakaroon din po yan ng live selling. Ayan. Right now, download mo na yan sa iOS at uh, Google Play. Google Play and Apple Store, rather. At yan ho ay meron ng mga user-generated content. At alam nyo, majority na makikita mo dyan ay mga produkto ng ating mga naging client sa softwares. Ayan. So, meron ka ng discount sa mga cellphone, meron ka ng discount sa mga smart products, smart toilet, smart sink, at kung ano-ano pa. Actually po, right now, nandun tayo sa process na pag-onboard ng mga merchants natin. So, magkakaroon dyan ng mga pabango, magkakaroon dyan ng kahit mga fertilizer, mga damit, makikita nyo po. At ang maganda nun, lahat dyan meron kang discount. At ang good news, pwede kang magbenta ng lahat ng mga yon. Ayan, nakakuha po. Alright. So, ito lang po ang flow natin sa ating neopreneurship concept sa Neo app. So from the Neopreneur, meron siyang Neo link or red basket link. Pag bumili ang buyer, you earn commissions. Ayan. Sumunod, ang maganda, hindi mo na rin kailangan pang pumila. Hindi mo na kailangan pang pumila sa mga career centers. Bakit? Kasi once na ikaw ay isang merchant ng Neo app, yung mismo courier ang pupunta sa inyong lugar para pick upin yan. Nakakuha po. Bakit? Dahil nakakonect po ang system natin sa system nito mga nasa harap ng inyong mga screens. So, all you have to do is i-pack yung iyong product at hayaan mo nang kami ang kumuha niyan, ang partners natin ang kumuha at mag-deliver sa gusto mong bentahan. So, ladies and gentlemen, it's an end-to-end solution, no? From the moment na tayo ho ay nag-produce ng ng content o nag-produce tayo ng listing ng product hanggang sa may bumili, hanggang sa pagbayad ho, tumatanggap din ho tayo ng credit card at QR payments, hanggang sa pag-deliver, idediretso na lang namin ang iyong kita sa inyong bank account. Ayan, maganda po ba? Ayan, paki-comment naman po kung panalo ang konsepto ng end-to-end solution ho natin sa e-commerce. Ayan po yan. Ngayon, ang kagandahan po yan, mga kapatid, syempre, ang concept po natin dito sa Neo app is, unang-una, meron ho tayong mga gandang mga checklist na wala pa po sa iba. Unang-una, nandyan yung ating community. Sumunod, yung mga rebates. At syempre, yung mga partnerships na makakuha pa natin along the way. Ang kagandahan po niyan, dito, ang goal natin, i-connect ka diretso sa supplier. So, kumbaga, mas mura mo makukuha, mas makakabenta ka. Alright? Ngayon, maganda po ba? Panalo po ba ang concept ng Neo app ho natin? Ano ho? Alright. Ngayon mga kapatid, isama na rin ho natin dyan yung ating custom software development as our product number 3. Ibig sabihin po niyan is pwede kang magbenta nito mga systems na ito. Lahat ng mga systems na yan, pwede mong i-alok sa mga kaibigan mo na naghahanap ng digitalization. Ano mang industriya, maniwala ho kayo, meron na tayong experience dyan. From manufacturing, up to retail, up to big enterprise. At the same time, sama mo na rin yung sama na rin yung real estate at kung ano-ano pa. Meron na ho tayong module para dyan. Kasi tagal-tagal na ho natin na nasa software industry, ang dami na rin ho natin talaga mga naging clients. Ayan po siya. Ngayon, ang good news, since tayo po ay nagpapadala ng tiwala sa ating mga clients dahil nagve-verify tayo ng mga service providers at nagve-verify din ho tayo ng ating mga users. Ang Globe ho ay lumapit sa atin para magkaroon ng partnership. Imagine niyo ho, Globe, isang napakalaking kumpanya ho niyan. Tama po ba? Kumbaga, ang Globe para lumapit sa iyo, sino ka ba naman? Tama ho. Ang sabi nila, sila daw po ay may concept ng Globe Fiber Prepaid. Ang maganda sa Globe Fiber Prepaid, mga kapatid, hindi ka obligado magbayad monthly. Dahil yung linya mo na fiber, loloadan mo. Ayan. Kumbaga, kung ayaw mo mag-load next week or next month,
okay lang. Kasi kung magbabakasyon ka, so hindi ka obligado magbayad ng internet at that time. Ngayon, ang kagandahan po niyan, ang mga service providers at mga neopreneurs natin ay nagkaroon ng additional opportunity with Globe na kung saan sa bawat installation at reload ng Globe Fiber Prepaid, kayo po ay kikita. Ayan po yan. Dahil tayo nga daw po ay merong trust na pinapaabot sa ating mga customers, eh gusto ng Globe makipag-partner sa mga platforms na merong trust ang mga kliyente. Ayan po yan. Kaya sila po ay pumunta sa ating office at doon pa sila nakipag-signing with us. Nakakatuwa po at nakaka-proud na meron tayong mga ganitong klaseng achievements pagdating sa awareness on the market. Ayan po siya. At syempre, isama na rin ho natin dyan ang NeoCard. Ang maganda ho sa NeoCard, ito po ay isang klase ng ah, smart business card na hindi mo na kailangan iabot ang iyong calling card. Ang gagawin mo na lang, itatap mo na lang yan sa cellphone ng iyong kliyente o ng iyong kausap at pagka-accept niya, automatic naka-download na yung number mo. At hindi lang yon, buong portfolio mo kita niya. Alright? Ayan po siya. So ngayon, ano pinagkaiba ng Neo card sa mga paper business card? Ang layo ho. Dito, moderno at hindi ka makakalimutan. At dynamic ang portfolio mo. Pwede ka maglagay ng videos, photos, social links like FB, Instagram, sama mo na rin yung LinkedIn mo, at kung ano-ano pa. Ayan po yan. At maganda po, eco-friendly. Hindi ka bili ng bili ng papel. Ayan po yon. Ngayon, isama na rin natin dyan ang Neo AI. Ang Neo AI, mga kapatid, ang concept po niyan ay yung tinatawag na Agent AI sa US. Isang klase ng AI na nakatrain specifically for your business, for your organization. Ayan po yon. So, ang goal po nito, mga kaibigan, ito, sample lang ho, no? Since nagpa-demo po sa atin si Sir Chinky last time, ginawan po natin siya ng app. Ayan. At syempre, dahil ito po yung prototype, ang goal din niya, magkaroon ng AI. Ayun. Ayan, kita niyo ho. Ang maganda ho dito, nagtanong tayo, who is Willie Rebillame? So, syempre, pag normal na AI, pag chat GPT lang, kasagot yan. Pero maganda rito, ito po, centered lang sa gusto ni Sir Chinky na ipagawa doon sa kanyang AI. Ang nakakatawa po dyan, mga kaibigan, ito nakalagay dito, I'm sorry, I'm not designed to assist with I'm only designed to assist with financial questions. At ang nakakatawa po niyan, nagtanong tayo na may kinalaman sa financial question, di ba? Paano makaipon ng 100,000? Ayan po siya. So, syempre, once na na-prompt mo na yan at click mo yung send, ito po prototype lang, kaya medyo umikot-ikot pa siya kasi nasa maliit na server siya. Pero, pag to na live na, mas malaki ang server, mas mabilis sumagot. Ayan. So, mapansin nyo po, lumabas kagad yung sagot niya. Ayan. So, meron na kagad siyang inline pagdating kung paano tinrain ni Sir Chinky yung kanyang AI. At alam niyo po, nakakatawa, hindi lang po yan sa chat base. Pati po sa boses, meron din po yan. Ayan. So, mapapansin nyo, merong call button. And, nadidinig nyo po ba? Hello, hello. Chinkitan here. Dinig po? Kumusta ka na? Naku, buti na lang you called. Alam mo, maraming tao ngayon ang stressed pagdating. Hindi po yan recording. Yan po ay ginaya po natin yung boses ni Sir Chinky. Hindi man gayang-gaya, pero it's a part of technology na rin ng AIs ngayon na meron ka na rin AI persona. Ayan po yun. Pero ang maganda naman po dyan, since it is trained, ang maganda dyan, para ka rin naman, yung chinat mo dito, kinonvert mo lang sa voice. Ayan siya. Alright, nakakuha po ba? Ayan. Sino po rito naka-appreciate nitong ating AI product po natin? Alam mo, nakakatawa dyan, yung AI po na yan, kahit tulog ka, kapag tinirain mo siyang mag-compute o gumawa ng quote, o kumbaga mag-assist sa mga clients on a day-to-day or hourly basis, pwedeng-pwede. Ayan po yan. Ngayon mga kapatid, ang kagandahan, nandyan din ng Neo Learning. Sa Neo Learning, ang kagandahan po nito, it's an app wherein meron kang mga online courses. Ayan po siya. Alright, nandyan na rin ang ating integration sa Bayad Center. So right now ho, tayo ay nandito sa punto na nasa integration ho tayo. Ayan, so antayin nyo yan. Palabas na ho yan. At syempre ang ating Neo Load. Ayan po siya. Ngayon po, ang kagandahan po niya, ladies and gentlemen, ito po yung ating 9-in-1 business.
So, nandyan ang AYS, nandyan ang Neo App, nandyan ang Custom Software Development, nandyan ang Globe Fiber Prepaid, ang Neo Card, Neo AI. At alam nyo po ba na lahat yan naka-under into one business franchise? Ayan po yon. Ngayon po, sa mga first-timer ngayon, kung ikaw ang tatanungin, kung magkakaroon ka ng ganitong klaseng digital business, tingin mo kaya magkano ang puhunan? And pa-comment naman po sa ating comment section. Ayan, kung para sa'yo, magkano ang puhunan ng mga ganitong klaseng negosyo? Alam niyo po, tatapatin ko ho kayo, para magpagawa ka ng ganyang klaseng negosyo, kumbaga ho, milyon ang puhunan talaga. At syempre, sa ibang lugar, hindi lang dang-dang libo. Talagang gagastos ho talaga. Pero ito, good news. Ang nakakatuwa po, sa maliit na puhunan, mga kapatid, dito, sa Neo Network, perpetual ang franchise mo. Ibig sabihin yan, walang monthly fees, walang renewal fees, walang yearly fees, walang fees. Ayun po yun. Ibig sabihin, kapag kayo po ay nag-subscribe sa ating business, lifetime na po yan. Lifetime subscription ang meron ho tayo. Ang nakakatuwa, syempre, tayo ay tech company, darating sa punto, hindi lang naman yan 9. Meron pa tayong 5 na nasa back-end ho natin, ano, nasa ating research and development department na inaaral pa ho natin. At by the time comes, syempre, pag pumasok yun, nakakatuwa, mas mahal na rin ang puhunan. Tama po ba? Pero nakakatuwa ho, kapag kayo ay nag-neopreneur, sa stage na to, ay hindi mo na kailangan maglabas ng additional na puhunan. Lahat ng upgrades, it's on us na. Ayan, nakakuha po. Maganda po ba yan? Alam niyo po, ang kagandahan din po yan mga kaibigan, magkano naman ang puhunan kung sakasakaling gagawin namin yan? Ang puhunan po mga kaibigan, ito po ay nasa concept, alright, ng pre-selling. Ayan. Pakicomment naman po ang salitang pre-selling, no? Sa concept po ng pre-selling, paano nga po ba nangyayari yan? Dahil po tayo ay magkakaroon ng mga launches. Ulitin ko magkakaroon tayo ng mga launches ng mga products on each on every quarter ho, or kung per month ho, magagawa ho natin, mas maganda. Ang kagandahan po niyan, nakuha mo ng mura yung mga negosyo na kung saan parang building. Kapag ang building, hinukay pa, pre-selling pa, sobrang mura ho niya. Pero once na naitayo na, mahal na. Nagka-times 3 na, nagka-times 4 na. Tama po ba? So since tayo po ay nasa pre-selling side, nung iba pa natin mga tech products, ang nakakatuwa po dyan, mga kaibigan, ito ho, makukuha ninyo sa pinakamurang puhunan lang na 4,988. Ayan. Ang tawag po natin dyan ay yung Students Package. Ano pong ibig sabihin ng Students Package? Ito po ay para sa mga estudyante na gustong magnegosyo. Paano yan kung feeling estudyante lang ako? Wala akong problema. Pwedeng-pwede po kahit feeling estudyante. Ngayon, 4,988 mga kapatid. Tanong, para o sa inyo, maliit o malaki? Paki-comment naman po sa ating chat section kung para sa inyo, 4,988, maliit o malaki. Pero alam niyo po mga kaibigan, tatapatin ko na ho kayo, depende ho yan sa tanong. Bakit? Kasi kung pag-uusapan natin ay gastos, malaki ang 4,988. Tama po ba? Ibili mo ng bag, ibili mo ng sapatos, every time na sinusuot mo ang bag at sapatos, wala naman nahuhulog na 10 piso at 20 pesos. Tama po ba? O kahit 100 piso. Tama po ba? Kasi gastos niya. Pero kung pag-uusapan ho natin ay negosyo, anong negosyo ang kaya mong itayo sa halagang 4,988 na pwede kang kumita ng 6 digits at tech business pa? Tama? Ang 4,988 ba makapagtayo ng sari-sari store, mga kapatid? Hindi. Bakit? Business permit pa lang kulang na. Inventaryo pa lang kulang na. Tama po ba? Renovate pa lang ng pwesto, kulang na. Tama ho. Pero alam niyo po ang maganda, kung pag-uusapan ho natin na 4,988 as business dito sa Neo Network, ay sobrang mura ho niyan. Tama po ba? At ang maganda ho nun, meron ho kasamang training. Ayan. Ibig sabihin, willing po kaming i-train ka, i-ready ka sa digital business na ito kung paano mo to mapagtatagumpayan at paano ka makakabawi in 1 to 2 months lamang. Ayan po yan. At syempre, sa mga tao naman na kung saan seryoso ho, kumbaga,
masabi ho natin na ayoko nung 4988, gusto ko yung mas seryoso na package. Wag ko kayong mag-alala, meron pa pong isa pa, yung tinatawag ho natin na builder package. Ayan po yun. So, malaki ang pinagkakaiba ng dalawa dahil po may iba't ibang mga inclusions po yan. At the same time, iba-iba din po ng chances na pagkakaroon ng mas malaking income. Ayan po yun. So ngayon, pag-usapan po natin ang business kit ng 4988 o ng students package. Kapag kayo po ay naging isang student package member ng Neopreneur concept po natin, kayo po ay makakatanggap ng business kit. Maliit lang ho yan, na kung saan may laman na tarpaulin, may kasamang business guide, at meron hong 10 activation sa AYS at 10 slots din naman ng merchant sa Neo app. Ayan po yon. At nakagandahan niyan kapag kayo po ay naging isang neopreneur, kayo po ay makakatanggap ng 2 Neo card. Ayun, isa para sa inyo, isa para sa pwede mong ibenta, or gusto mo ibenta mo yung dalawa, pwede. Ang nakakatawa po ang Neo card mga kapatid ay kasing halaga lang kapag ikaw ay nagpa-print ng isang napakagandang business card na nauubos, no? Pero maganda sa Neo card, hindi nauubos. Ito maganda ho. Sa Neo card, bawat isang Neo card ay mabebenta ho ninyo ng 2,500. Ayan po yan. So imagine mo, sa lagang 2,500, buong buhay mo, hindi ka na magpapaprint. Aba, panalong panalo. At parang may website ka na din. Abay na mas lalong panalong panalo. Tama po ba? At alam niyo po, ang pinaka-advanced sa lahat ay itong personalized website with inventory and accounting. Anong ibig sabihin nun? Lahat ng mga negosyong ipiniliwanag ko sa inyo simula kanina hanggang ngayon, lahat po yan ay may mga dashboard na all you have to do is to log in your username and password. Naka-record na ho lahat ng transaction. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan magsulat ng mga transactions ho ninyo. All you have to do is to monitor. So consider it para kang merong sarili mong online secretary. Ayan, maganda po ba? Ayan siya. Ngayon, pag-usapan naman natin yung ways to earn, mga kapatid. So, kumbaga ho, kung may mga tanong kayo, isulat nyo lang, ano? So, papabilisin na lang ho natin para mas magkaroon ho tayo ng additional time para sa ating question and answer portion. Ngayon, mga kaibigan, ito po yan. First way to earn is meron po kayong lifetime access at lifetime discount sa lahat ng mga papasok na digital products sa ating company. At kung pag-uusapan po natin sa EYS, kumbaga sa lahat ng serbisyo, kung iyan po ay gagamitin ho ninyo pang personal, discounted ho kayo ng 5%. Ayan po yan. Sa haircut, sa nail care, pest control, plumbing, AC repair, massage, house cleaning, at electrical, at kung ano-ano pa. Ayan po yan. At syempre, ang maganda rin yan, sa products po ng Neo Shop, kayo po ay discounted ng up to 10%. Ayan po siya. At syempre, ang kagandahan po niyan sa second way to earn naman, sa lahat ng subscriptions and installations, kayo po ay merong kita. Ano pong ibig sabihin nun? Sa bawat package, sabi ko nga po kanina, kayo ay magkakaroon ng mga slots na kung saan, yun yung dami ng mga service provider na pwede mong enroll. Builder ka man, or students package ka. Ngayon, ganito po yan. Bawat subscription ng freelance na service provider, ang registration po niyan sa app, 500 pesos. Yung 500 pesos, hindi mo na yun i-remit sa company. Yung 500 na yan, diretso na po yan sa bulsa ninyo. Yan, nakakuha po ba? Kumbaga, sa inyo po sila magbabayad ng lifetime enrollment fee. Kuha po. Hindi na po sa amin. Ang maganda niyan, kapag ikaw ay naka-students, ikaw ay entitled ng 10 slots. So, kung yan po ay freelance, ano ho, 500 pesos. Pag business naman, 1,000. Ngayon, sa 500, 10 service providers, 5,000 na ho yun. Bawing-bawi ka na. May Neo card ka pa. May ibang negosyo ka pa. Tama po ba? At syempre, sa Globe Fiber Prepaid naman, yan po ay unlimited subscription. Ibig sabihin, meron kang QR code na kung saan uh, ipapascan mo yan sa mga gustong magpakabit ng Globe Fiber. At gamit yung QR code na yon, mare-register sa'yo yung installation na yan at meron kang komisyon na 400 pesos. So 400, halimbawa nakapagpa-register ka ng 30, yan ay 12,000. Ngayon sa NeoCard naman, kapag magbebenta ka ng NeoCard sa mga kaibigan, kakilala at katrabaho po ninyo, kayo daw po ay merong discount na 1,000 pesos. So technically, pwede kang kumita ng 1,000 per NeoCard sold. So kung tayo po ay makabenta ng 10, yan ay 10,000.
I-add mo lahat yan. Yan po ay sa total ng 27,000 pesos. Ang puhunan mo magkano? 4,988 lang. Panalo po ba o panalong panalo? Paki-comment naman sa ating chat section. Ayan po siya. Ngayon, isama mo na rin yung ating software developing projects na ang sabi dito, kayo daw po ay pwedeng kumita ng 10% ng contract price ng ating mga software projects. At ang maganda sa bawat retainer and maintenance fees na meron monthly sa bawat system, meron din ho kayong 10% doon. So, pwede pa po kayo magkaroon ng passive income pa bukod doon sa mga presyo ng ating mga software projects. Ayan. Daming opportunities, no? Ayan po yan. Ngayon, mga kaibigan, nakagandahan din po nito, mga first-timers po natin na nanonood. Syempre, ito na sa ating way to earn number 3. Ang sabi dito, gamit ang iyong neopreneurship account, no? Meron kang QR code. Ayan. Yung QR code na yan, sa lahat daw po ng mapapa-register mo ng mga service providers, sa lahat ng booking nila ay meron kang 5% nasan man sila sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, kapag ni-register mo sila, kumita ka ng 500, hindi lang doon natatapos yon. Meron pa palang additional na passive income na 5% na kung saan bawat booking nila, meron kang kita. Ayan, maganda po ba? So halimbawa, meron kang 8 service provider na merong 5 bookings a day, that is 40 bookings in 500 pesos na booking fee, that is 20,000. Kunin mo ang 5%, meron kang 1,000 a day, yan ho ay 30,000 pesos a month. Ayan, maganda po ba? Ngayon, Sir Gerald, paano yan kung wala akong makuhang service provider? O huwag kang mag-alala. Sa ating next phase ng third way to earn, ay pwede ka naman daw mag-register ng mga users. At ang nakakatawa, nakapromo po yan ngayon ng unlimited. Ulitin ko ho, unlimited. Lahat ng kakilala mo, pag-download din mo ng EYS app at siguraduhin mong nakapag-Face ID at nakapag-book. At ang nakakatuwa dyan, lahat ng booking niya, buong buhay niya, kasama ho ang pamilya ho nila, at gagamit yan ng mga serbisyo, lahat ho yun, meron kang 5%. Yan, nakakatuwa po ba? Maganda po ba? So, ibig sabihin, hindi lang pala sa service provider. Kahit ho sa mga magda-download at gagamit ng app na napadownload ho ninyo gamit ng QR code ho ninyo, kayo ay kikita ng 5%. Ayan po yan. Ang kagandahan po niyan, halimbawa, meron kang 50 bookings per day. Halimbawa, 1,000 ng booking fee. Tama? 50,000 a day, kunin mo 5%, meron kang 2,500 sa loob ng isang araw. Napulot mo ba ang 2,500? Siyempre, hindi, no? In 1 month, that is 75,000 pesos. Ngayon ho, 75,000 pesos. Pwede o pwedeng-pwede na. Comment naman po sa ating comment section. Ayan, o sa ating chat section. Ngayon mga kapatid, tignan ho natin ng mas detalyado ang business side point of view ng ating topic. No? Imagine, namuhunan ka ng 4,988. Ang tanong, nung kumita ka ng 75,000, may binayaran ka bang pwesto? Wala. May binayaran ka ba tao? Wala. May binayaran ka bang kuryente? Wala. Opisina? Wala. Tubig? Wala. Ibig sabihin, no, walang operating expenses ang negosyong ito. Kung ikaw ay naghahanap ng negosyo ngayon at sabihin na lang natin na hindi mo to kinuha, nagtayo ka ng sari-sari store. Magkano po ng sari-sari store? 50,000. Tama po ba? 40 hanggang 50,000. Ang problema ho, ang sari-sari store, pag maganda ang pwesto, kailangan, syempre, ano yan? Kumbaga, kung hindi sa'yo ang pwesto, maghanap ka ng magandang pwesto, magre-renta ka. Tama po ba? At hindi lang yun. May bayad sa kuryente, inventaryo mo pa, bayad mo pa sa tindera mo, at wala pa yun doon yung kupit ng tindera mo pag dumarating yung boyfriend niya. Tama po ba? Alam niyo po ang nakakatawa po dito, ladies and gentlemen, ikumpara mo yan dito sa pinag-uusapan natin sa Neo Network. Lahat ng perang papasok sa inyong negosyo after mong mabawi ang puhunan ninyo, ang tawag po doon ay net income na. Yan, maganda po ba? Na walang operating expenses ang negosyong ito. So therefore, dahil walang operating expenses mga kapatid, malugi ka ba? Wala. Ang puhunan mo rito after po ng 4,988, laway lang. Tama ho. Paano Sir Gerald pag naubos yung laway namin? Uminom ka lang ng tubig, may laway ka na ulit. Tama po ba? Syempre ginagamit ko yung smartphone ko.
Nagcha-charge ako. Paano yung gastos nun? Araw-araw ka rin naman nagcha-charge kahit wala ka namang negosyo sa cellphone mo. Tama po ba? At ito na lang ang tignan mo. Gastos ka ng gastos ng cellphone, upgrade ka ng upgrade. Ang tanong, ang cellphone mo ba nagpasok na ng pera sa'yo? Hindi pa. Tama po ba? What if, gamit itong negosyong ito, simula ngayon, hanggang sa kaduluduluhan na gagamitin mo ang smartphone na yan, or mag-upgrade ka, o alam mong gagamit ka ng smartphone hanggang sa dulo ng buhay mo, dapat, kapatid, may negosyo yan. Tama? Ayan po yon. Ngayon po, ang kagandahan po niyan, pag-usapan naman natin ang kitaan sa Neo Shop o Neo app. Ito good news. Sa lahat ng ipapasok mo na merchant, meron ka namang 1% sa lahat ng nabebenta niya. At sa lahat ng ipapasok mo na Neo Shop customer or user o downloader, may 1% ka din. Ayan po yon. At ang maganda niyan, kapag ikaw ay gumawa ng content at nag-affiliate ka sa mga products na makikita mo sa Neo Shop, ikaw naman ay kikita ng 10%. Ayan. So, ibig sabihin po niyan, bukod sa pinag-usapan natin na kumikita ka na sa nagpapa-download ng AYS, syempre, kikita ka din sa nagpapa-download ng Neo app. Ayan. Maganda po ba? Di lang yun. Kikita ka din sa mga service providers ng AYS at kikita ka din sa mga merchants ng Neo Shop. Ayan. Lalong mas maganda. Tama ho. Ayan po. Ngayon po, na-appreciate nyo po ba yung discussion natin ngayon? Maganda po ba? Alright. Yes. Ang pinagkaiba lang po nito sa concept ng dropshipping is, sa dropshipping, kailangan sa'yo yung produkto. Ito maganda. Hindi mo kailangan na may produkto ka. Ang maganda dito, kunin mo yung affiliate link do sa trip mong produkto, i-upload mo siya sa shop mo, pwede ka na magbenta nun. Ayan, no? At hindi lang isa. Lahat na magustuhan mo dyan na produkto dyan, cellphone man, perfume man, o kung ano-ano man, pagdating ng panahon, hindi mo na kailangan maging merchant para maging negosyante. Ang kailangan lang, neopreneur ka. Ayan, maganda? Ayan po siya. Ngayon po mga kapatid, pag-usapan naman natin, syempre, ah, goal natin na kumalat itong negosyo natin. Tama po ba? Ngayon, dito po papasok yung concept natin na ano bang mas gusto natin? Itong ating concept ay nationwide o worldwide? Syempre, sino ba namang ang may ayaw na maging global company ka? Tama ho ba? Alam niyo po mga kapatid, doon papasok yung endorsement o marketing. Tama ho ba? Sabi nga ho nila, di ba in every product there's always an endorser? Ang Smart, may Miss Universe. Ang Shopee, may Sarah G. At ang mga shampoo ay may mga ex-girlfriend ni Gerald Anderson. Tama po ba? O ngayon, ex na kasi hiwalay na sila nung isa. Tama po. At kumbaga, pansinin mo na lang na halos lahat na naging jowa ni Sir Gerald Anderson ay talagang mga model ng shampoo. At si Tanggol, mga kapatid, sa dami ng problema, laging nabubugbog, napakating ko na. Tama. At kahit gatas ho, may endorser din. Tama po ba? Ngayon, ang tanong, sinong endorser dito sa ating mga products? Sa AYS, sa NeoShop, at doon pa sa iba nating mga digital product. Alam nyo ho, instead of us getting celebrities para mag-endorse para sa atin, pinagbubok na lang natin sila ng ating mga technologies. Pero hindi ho natin sila endorser. Ang kagandahan po niyan, yung budget natin para sa endorser, why not, ibigay na lang namin sa'yo. Ikaw na lang ang magkwento. Ayan. Kasi niniwala kami, ang pinakadakila, ang mga Pilipino, mahilig makipagkwentuhan. Tayo po ay mga chismosot. Chismosa. Ayan. Tama po ba? Karamihan sa atin. Hindi man lahat. Imbes na pinag-uusapan natin lahat ng mga kalokohan sa ating mga trabaho at buhay ng ating mga kapitbahay, why not? Ikwento mo na lang na ikwento ang AYS at NeoShop. Tama? At magpa-download ka na magpa-download. At kapag mayroong naging interesadong maging neopreneur, mga kapatid, pwede mo siyang ipasok sa tinatawag natin na referral program. Ayan. Ang goal ng referral program is to give you more commissions kapag ikaw ay nagkukwento ng ating mga konsepto. Kasi, ang goal natin,
Imbes na ang magkwento artista, edi kwento mo na lang sa kaibigan mo, pag naging neopreneur siya, edi meron kang kita. Ang sabi dito, sa builder package, sa 15,888, kapag may kaibigan kang naging neopreneur, kikita ka daw ng 1,000 pesos. Kapag ka naman ang kaibigan mo ay students package, 500 pesos naman. Ngayon, baka matanong mo sa akin, Sir Gerald, baka naman yan yung recruit-recruit, ha? Eh maniwala man ho kayo sa hindi lang ho tayo gumagawa ng referral program. Kahit po Lala Move may ganyan. No, ang tawag ho nila dyan ay word of mouth advertising strategy. So imagine mo ang referral reward ng Lala Move. Medyo mahirap kasi may time limit. Kailangan 3 araw tapos mo na para kumita ka. Ito ang maganda. Dito, sa Neo Network, walang time limit. Yun po ang maganda doon. So, ibig sabihin, may friend ka na nag-sign up today, may nag-sign up next week, nag-sign up next month. Sunod-sunod ang pagbibigay ho namin sa inyo ng inyong commissions. At syempre, hindi lang naman lalamove ang gumagawa niyan. Kahit ho TikTok may ganyan din. Sino ho rito na imbitahan na ng TikTok magpa-download sa kanya mga kaibigan, kikita ka daw na 600. Di ba? Meron? Tama? Ngayon, Lalamove meron din, Transportify meron din, at ang ibang mga apps ho, meron din hong ganyan. So, hindi na ho yan bago. At kumbaga, yan po ay part na rin ng budget ho nila sa customer acquisition nila. Ngayon, sa atin, syempre, bakit ho tayo gumagawa ng mga ganito? Syempre, kapag dumadami ang neopreneur, ganun din ang pagdami ng service provider. Ganun din ang pagdami ng mga AYS user download. Ganun din ang pagdami ng merchant sa NeoShop at user download din ng NeoShop. Ayan po yan. Ngayon mga kaibigan, baka matanong mo, Sir Gerald, pag dumadami naman ng neopreneur, baka naman dumami ang competition. Alam niyo po, dinesign namin to na lahat masaya. At ang maganda po dito mga kaibigan, sa lahat ng mga service providers at merchants ng iyong mga neopreneurs, meron ka doong 1%. Ayan. Kuha po ba? Maganda po ba yon? Ayan siya. Ang nakakatawa dito mga kapatid, alright, pag-usapan naman natin yung neopreneur royalty. Baka inisip mo, ay lit, 1% lang. Huwag mong maliitin ang 1%. Bakit? Kasi halimbawa ito si neopreneur. Sa loob ng 1 taon, sabihin na lang ho natin, nagkaroon siya ng, o 2 taon, nagkaroon siya ng 300 na na-refer. 2 taon. Posible ho yan. Tama? Ngayon, yung 300 ho na yan, nakapagpuno ng 30 na slots sa EYS. So, yan po ay total na 9,000 service provider. So, 9,000 service provider, bawat isa may 1,000 na booking fee. Ang total po niyan, 9 million pesos. Kunin mo 1%, okay lang ba? May 90,000 a day. Ikaw, nakita. Pwede na. If ever mangyari yan, sa loob ng 2 taon, may nangyaring ganyan sa isang araw, pwede na. Ngayon, kung sakasakaling araw-araw mangyari ho yan, that is 2.7 million a month. Panalo o panalong panalo. Pwede na. Tama? Ngayon, alisin mo yung 2. Gawin mong 700,000. Pwede pa rin ba? Abay, pwede, pwede. Bawasan mo ng 0 yung 700,000, gawin mong 70,000 isang buwan. Pwede pa rin ba? Abay, pwedeng pwede pa rin. O alisin mo yung 70,000, gawin mong 7,000. Pwede pa rin ba? Abay, pwedeng pwede. Magkano lang naman ang kapital? Tama ho. Ayun po yan. Ngayon, imagine kung seseryosohin mo itong concept na pinepresent ko sa iyo ngayon. At kung makikita mo lang yung law of the trend dito, at makikita mo yung first mover advantage dito, maniwala ho kayo, kayang baguhin nito ang buhay ninyo. Hindi mo na kailangan mag-abroad. Hindi mo na kailangan magsapalaran sa abroad at magtagal ng 2 taon, 5 taon doon. Pagbalik, may konti kang ipon. Ito maganda. Sa maliit na halaga na 4,988. Sinasabi ko po sa inyo, pwede magbago ang buhay ninyo. Ngayon, take note, hindi pag sign up mo, magbabago na buhay mo ha. Effort-based ho ito. Ulitin ko ha, effort-based. Merong training paano gagawin, trabahuhin ho natin, tutulungan ho namin kayo kung paano ginagawa ang negosyong ito. At ang nakakatawa po dito mga kaibigan, kaya po mura lang ang puhunan. Kasi meron ho kaming goal na gustong patunayan. Ang goal ho natin is by the year 2030, makapag-produce ho ang mga digital businesses na ito ng 100 tech millionaires o technology millionaires. At alam niyo po, bakit yan ang goal natin? Wala pa pong gumagawa niyan sa buong Pilipinas. Oho, wala ka pang makikita mga yumaman sa technology products. Tayo pa lang po ang unang entry. Sabi ko nga sa inyo, law of the trend, first movers advantage.
Kaya kung isa ho kayo sa makikiisa sa amin, gawin ho natin itong negosyo na to. Kami po ang bahala pagdating sa technology. Kami po ang bahala pagdating sa pagtuturo sa inyo sa entrepreneurship. Ayan po yan. Kayo na lang po ang inaantay. Ayan siya. Ngayon mga kapatid, panghuling way to earn. Teka lang, baka po isipin ninyo, grabe, may credit card din pala sila. Ayan. Hindi po iyan credit card. Alright? Hindi po MasterCard yan. So, let me give you first a short story kung bakit nabuo itong way to earn na to, which is our last way to earn. Merong isang neopreneur na kumausap po sa amin. Sabi niya, Sir Gerald, what if meron ako na-refer na isa? Meron akong 1,000 pesos, tama? Yes po, sabi ko sa kanya. Paano kapag yung na-refer ko, nag-refer na nagka-reference silang lahat, umabot ng 300? Meron pa ba ako doon? Wala na po, sabi ko, kasi pang isa lang. Hindi ba ako talo doon, Sir Gerald? Kasi binuksan ko yung connections ko, mga kakilala ko, dumami ang service provider ng company. Dumami ang users ng EYS. Dumami ang gagamit ng Neo Shop, nagkaroon ng merchant, nagkaroon ng user download. Pero yun lang kinita ko. 1,000 lang. Tama? Tapos 1%. Baka naman meron ka pang magawang additional way to earn na pwede pa akong kumita doon sa na-refer ng na-refer. Para hindi naman sayang at sipagin ako. O nga naman, may punto siya. Kayo po ba, naisip niyo po ba, may punto po ba yun? Oo naman, tama. Ngayon mga kapatid, since tayo po ay gustong magkaroon ng solution itong marketing problem ho na to, which is a good one, eh tayo po ay nag-simulate. Theoretically, through una, aminin ko sa inyo, sulat-sulat lang muna sa papel. Then after nun, sinimulate natin through Excel. Then after, sinimulate ho natin through AI. At maniwala ho kayo, AI pinakamagaling na ano ho yan, computing platform ho yan. Through simulation, ito ipapakita ko sa inyong marketing plan, is proven safe. Bakit? Kasi meron siyang mga uh, limits, and at the same time, bukod sa limits, ay may mga certain conditions. Pero ang good news, if the conditions are met, ay magiging masayaw ang lahat. Ayan, nakakuha po ba? Ayan po siya. So, let me give you a brief background paano po nangyayari to. Sabi dito, kayo daw po ay may chance kumita ng 500 pesos every time na nagre-refer yung nire-refer ninyo. Ayan, nakakuha po ba? So, on this diagram, sa pamamagitan ng ating Venn diagram example, I'll give you two organizations. Ang sabi, eto si Neopreneur, mag-refer siya at mag-refer siya ulit. Siyempre, meron siyang additional income. Paano kapag ka nag-refer ulit sila? Doon daw ho, kikita ng 500 pesos. Ayan, nakakuha po ba? O ito pa, para mas maintindihan ho ninyo. Siyempre, si Neopreneur, yung nasa gitna, di ba? Meron siyang friend. Ito yung nakalalaking nakachaleko. Nag-refer ho ng kanyang friend na baka hindi na friend ni Neopreneur. Siyempre, ang merong income, ito, yung nag-refer. Tama po ba? Pero ang maganda ho, kapag meron pang isang friend si Neopreneur na nag-refer din, at syempre may kita itong Neopreneur nakaputi, nakasando, tama po ba? Ang sabi sa ating organizational cash rebate bonus, pagka merong dalawang nag-register on both groups, regardless anong time, walang time limit, meron kang additional na 500 pesos na kita. Ayan, kuha po. Ayan yan. Ngayon, nag-refer ulit yung friend, may 500 ka. Ngayon, paano kung nag-refer yung nag-refer ng na-refer mo? Kagaya niyan. Ayan. Ito, ni-refer to, ni-refer to, ni-refer to. Malamang hindi nakilala ng nakilala ng hindi na, no? Ganun ho yan. Meron pa rin ba? Yes. Kasi kung sa kabilang group may nag-refer din, may 500 ka ulit. Ngayon, alam ko po iniisip ninyo, mga kapatid. Sir Gerald, networking ba yan? Alam nyo, kung ako po tatanungin ninyo, oo na ako na ho kayo. Ito pong konsepto na to ay tinatawag natin na organizational cash rebate bonus para masigurado ho natin na yung nag-refer ay meron din kita, but with certain conditions. Pero kung ang tanong po ninyo, yan ba ay networking? Ang sagot ko po sa inyo, oo, networking po yan. Yung way to earn na yan. Ayan po siya.
Ngayon, paano ko masasabi na safe yung way to earn na yan at yan mag-overpay? Upon simulation, kapag ikaw ay isang student's package, limited ka lang sa safety net na 5,000 a day. Alin mang sobra doon, babalik na ho sa company. Sumunod, 35,000 a week at 150,000 a month. Kapag ikaw naman ay builder's package, mas mataas ang safety net mo. Ayun po yun. Ngayon, bakit pag ako po inyong tinanong kung ito ay networking, mga kapatid, bakit ang bilis ko sabing oo? Maganda ba ang networking? Alam nyo ho, pag sinasabi kasing networking, mga kaibigan, ito unang papasok sa isip ko. Ayan. Kasi ho, sa industriya ho namin, pag sinabing networking, kinoconnect-connect mo ang mga hardwares sa isang pwedeng LAN or pwedeng sa cloud, tama? Tapos, connect mo na sa internet. Ayan po yan. Ngayon, networking din ho ito. Yung tinatawag na social media. Kasi nagko-connect-connect ka. Kino-connect-connect mo yung mga magkakaibigan. Tama po ba? Nagko-connect-connect ka ng mga tao. Kaya nga networking. Ngayon sa side din naman ng IT, ganun din. Yung nga lang, mga softwares and hardwares ang kino-connect mo. Ngayon, eto ho. Ito naman, events networking. Sa events networking naman, mga kapatid, pupunta ka sa mga expo, hanap ka ng supplier, makakakonect ka sa ganito, or bagong client, tama po ba? Ayan naman yun. Ngayon, meron namang isang networking, baka ito naman iniisip mo. Yung mga, yan, nagbebenta ng supplement, gluta, kape, sabon. Pero dahil since it's marketing na nagkoconnect-connect ng tao, network marketing yan. Ngayon, in all of the ways, lahat ng piniliwanag ko sa inyo kanina, in all of the flows, may kinoconnect-connect din ho tayo. From neopreneur, up to the service provider, up to the app, and up to the user, may flow of connection ho yan. So, kumbaga ho, yung side na yan, networking din ho. Nakakuha po ba? Pero, ang gusto ko lang po sabihin sa inyo, mga kapatid, alin ka man dyan, ang importante rin naman dyan, nagkapag-connect ka. Meron kang ikinonect. Kaya, na-network mo. Nakakuha po? Ngayon, mga kapatid, tayo ho, ay yung hindi ito. Ayan, hindi ho tayo yan. Baka yan ang iniisip mo. Ang pyramiding, mga kaibigan, ito ay tsura niyan. Yan no ay scam, walang produkto, walang serbisyo, walang opisina, walang legal papers, kikita ka daw na wala kang gagawin. Ayaw natin yan. Dito tayo sa kabila. Pag-usapan ho natin yung isang concept lang, AYS lang ho muna. Sa AYS, app your serbisyo, mga kapatid, may produkto, may serbisyo. Hanapin mo kami sa Facebook, may mga service provider na umiiyak pa kumita. Sumunod, may mga legal papers tayo. At meron tayong opisina. Ayan, meron tayong opisina sa ating dalawa sa Quezon City at meron din tayong mga ibang pa mga branches. Ano ho? Sumunod, ayan, office. Sumunod, tayo po ay isang effort-based business with passive income. Ulitin ko ho, effort-based business. Pero ang maganda, sa bawat effort mo, may nakadikit na passive income. Isang beses mo nga hanapin, after niya magkaroon ng booking, after niya mag-book, kapag siya ay user download, nakakonect sa account mo, meron kang income. Nakakuha po? Ngayon ang tanong, mga kaibigan, bakit ho ba natin ginagawa yan? Pwede naman nating solohin lang yan, huwag natin lagyan ng ganyan. Huwag na natin lagyan ng community-based business. Tama po ba? Simple lang. Kaya ho kami nagbe-build ng community kasi naniniwala ho kami ng mga founders sa shared prosperity. Alam niyo po ang isa sa pinakamasakit na nakita namin sa data na nangyayari ho sa online booking sa Pilipinas, ang Grab, sabi ko nga kanina, kumikita ho ng 700 million per day. Per day. Ito malupit. Ang Grab ho, Singaporean company yan. Major of the proceeds, di naman umikot ang pera sa Pilipinas. Dinadala sa abroad. Tama? Imagine, kung yung 700 million na yon, transportation ng taxi pa lang ha, hindi sila nakikialam sa bus, walang transportation ng may kinalaman yan sa MRT, walang na may kinalaman sa jeep. Hindi ho, taxi lang ho yun. Motorcycle at yung car. Imaginein mo kung ang perang yan umaikot mismo dito sa bansa natin at naka-shared prosperity yan. Tama? Ngayon, syempre, hindi nila gagawin yon. Pero sa AYS, sa NeoShop, gagawin ho natin. Ang goal natin, hindi lang ho kami kumikita. Kumikita rin ho kayo. Bakit? Simple lang.
Sa bawat tao, bawat pamilya na natutulungan ho natin, nagkakaroon tayo ng community building focus. At the same time, nagkakaroon tayo ng collaborative initiatives na nagli-lead ho sa pagpapaganda pa ng ating negosyo. Ibig sabihin, interest mo na gumanda ang business natin. Kaya interest mong alamin kung ano pa yung mga mas maganda na kung saan pwede natin gawing collaboration. Yan ang habol ho namin. Ang habol ho namin magkaroon ng maraming kakampi. Ang habol din ho namin magkaroon ng bawat kakampi sa bawat area ng Pilipinas. At sa ganun paraan, magkakaroon po ng resilience against competition at viral potential. Nakakuha po? Ayan siya. So yan lang naman po ang mga key factors bakit ho kami merong community-based building kung bakit may networking. Ayan. Kuha po ba? Ayan po siya. So ngayon, ang kagandahan po niyan mga kapatid, share ko lang, no? Kung nagustuhan mo ang konsepto na nakita mo ngayon, gusto ko lang po sabihin na merong tayong rewards system na nag-e-exist starting this October hanggang next year ng December 2026. Ano-ano ho yan? Ito po ay milestone-based rewards. Kapag kayo ho ay naka 100,000 in any, bawa po, nakuha mo ng 1 month, 2 months, 3 months, or 12 months, kayo ay mananalo ng iPhone 17 or MacBook Pro for free. Ayan ho yan. Kapag ikaw naman ay naka 250,000, no? Ikaw naman ay magkakaroon ng 100,000 pesos worth of shopping. Kapag ikaw naman ay naka 500,000, eh, shopping ka naman namin sa mga luxury brands. At, ito maganda, trabahuin natin ang business, kapatid. At ang kagandahan po nito, kumita ka ng 1 million pesos in 1 year. Pipili ka kung gusto mo brand new full paid na BYD or isang brand new, tama, brand new full paid na Rolex watch. At yung Rolex watch na yan, i-vlog ho natin kila paring Hive. Ayan ho yan. Bakit? Kasi sila paring Hive po ay customer din ho natin sa softwares. Ayan po yan. So yung mga friends din ho niya, some of which is ginawan din ho natin ng software. Ayan po yan. Alright? So, ang kagandahan din po nito mga kaibigan, tapos na po tayo sa ating business presentation. Hayaan nyo pong i-share ko muna ng konti ng mabilis. Bigyan nyo lang ako ng 5 minutes para magkaroon lang din ho kayo ng konting background. Alam nyo ho, nung sinimulan ko ang aking business opportunities o nag-start ho ako magnegosyo, I was 19 years old, eto po ako. Hindi po ako galing sa mayaman na pamilya. Ang dami kong duda sa buhay. At the same time, wala akong business experience. Yung damit ko na yun, inukay-ukay ko lang yan sa Cubao 50 pesos para may maisuot lang ako. Nag-start po ako sa sales sa pagbebenta ko ng software. E-loading business na nagbebenta ng lahat ng klase ng prepaid load. Isang software lang. To cut the long story short, nagkaroon po ako ng mga galing na mentors at ako po ay natuto sa pagninegosyo. In my first year doing that business, since it's a nationwide scale business, kumita po ako ng 1.6 million pesos. To cut the long story short, yung 1.6 million pesos na yon, at that time, nag-aaral po ako ng mechanical engineering, sahod na yun ng isang engineer ng 10 taon. Kinita ko ng 1 taon. Nagkaroon ako ng mind shift na kung kinita ko ng 1 taon yung kinikita ng 10 taon ng isang engineer, why not? Tuloy-tuloy ko na. So, sudden career shift from being an engineering student, third year na ho ako niyan, mechanical engineering, eh, napunta ho ako sa mundo ng pagninegosyo. Kasi kung meron man paraan na kaya kong makahanap na yung 10 years nang tatrabahuin ko, kaya kong shortcutin ng 1 year, bakit hindi mo gagawin? Tama po ba? Alam niyo po ang akin lang, to cut the long story short ulit, yung pera na somehow kinita ko na yon, eh nagamit ko ho pang kapital. At hanggang sa nakarating na ho kami kung nasan man kami ho ngayon. Hindi lang naman ako mag-isa ang nangapital. Syempre may mga partners din ho tayo. Pero gusto ko lang po i-share itong kwento ng buhay ko na hindi ako galing sa mayaman na pamilya. Ang tatay ko po, public school teacher. Ang nanay ko po, micro-entrepreneur. Kumbaga, wala akong mamanahing mga milyon, wala akong mamanahing mga daang-daang
halaga, daang milyong halaga ng mga negosyo o property. Galing lang ho kami sa wala. Pero alam niyo po, nagbago ang buhay ko. Kaya ho ako ngayon isang ah, CEO ng isang tech company. Hindi naman ho lahat yan nangyari ng isang araw lang. Pero nagbago ang buhay ko ng dahil lang sa isang desisyon. Isang desisyon. Ano ho yung desisyon na yun? Isang desisyon na sumubok. Noong mga panahon na yan, walang-wala ho ako. Maniwala man ho kayo sa hindi, ipinangutang ko ho yung e-loading business na yun. Pagbebenta ng e-loading softwares na yun. Kasi kailangan may maliit na kapital. Pero alam niyo po, ang nakakatuwa, ang layo na nung dinala sa akin, nung desisyon na magsimula. Maraming pagkakataon na pwede kang humindi. Maraming pagkakataon na pwede kang magduda. Pero, mag-ingat ka kung yung pagdududahan mo ay yung bagay na kayang hindi lang baguhin ang buhay mo, kundi buhay ng mga mahal mo sa buhay. Alam mo, minsan may mga tanong tayo lagi eh. Ano yun? Kailan kaya ako swertihin? Kailan kaya ako magkakaroon ng big break? Minsan, may mga kapitbahay tayo, buti pa sila yumaman na, no? Pero hindi mo nakita kung ano yung mga pinili nilang mga pagkakataon at oportunidad, bakit sila nakarating doon. Alam niyo po, ang natutunan ko sa buhay, lahat ng bagay nagsisimula sa desisyon. Kung sino ka ngayon, yan ay produkto ng desisyon mo kahapon. At kung sino ka naman magiging bukas, yan ay produkto ng desisyon mo ngayon. Right now, may opportunity kumakatok sa buhay mo. Papakinggan mo ba? Gagawin mo ba? Ang success ho, hindi ho swerte. Hindi yan by chance. Yan ho ay by choice. Ang success ay pinipili. Kung piliin mo tong wag pakinggan, kalimutan mo kami, tulog mo kami mamayang gabi, okay lang. Maniwala ho kayo. May maniniwala at maniniwala. Pero isa kang tao ngayon na matagal na naghahanap ng breakthrough sa buhay. Isa kang tao ngayon na naghahanap ng posibleng negosyo na walang mabigat na operating expenses. Kapatid, bakit di mo subukan itong tech business na pinag-uusapan natin? Kung nagbago ang buhay ko sa tech business, 2011 pa to. Eh no, nagsimula lang ako sa sales hanggang sa ngayon nagmamanufacture na kami ng mga softwares namin. Kaya kong ituro sa iyo step by step kung paano ko yun ginawa. I personally be your mentor. Ayan po yan. At alam niyo ho, ang goal ko, sabi ko nga, layunin namin makapag-create ng 100 tech millionaires by 2030. Gamit ang technology products. Kung may mga nagiging milyonaryo sa Shopee, alam naman natin yan, di ba? Marami kumikita sa Shopee, kumikita sa TikTok. At alam mo natin na million din ang kitaan, pero million din ang puhunan. Tama po ba? Ito ho, ang puhunan 4988 lang at lakas ng loob. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, itsura kong yan, nagbago buhay ko. Panahon na ng Pilipinas pumasok sa mundo ng digital. Samahan niyo ho kami. Ayan po yan. So, yun lang ho. Hindi ko nauubusin ang oras ninyo. Ngayon, final words lang ho. Pwede mo sabihin maganda pero magdalawang isip muna ako. Tandaan mo, hindi ka dalawa, isa ka lang kapatid. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Ang problema sa mga Pilipino minsan, kaya madalas nasasadlak sa kahirapan, daming iniisip, ang daming takot, ang daming duda. Tama? Eh, mas mahal pa nga yung cellphone mo sa 4988. Tama? Tama po ba? Alam mo kapatid, ang hamon ko sa'yo, trabahuin mo, gawin natin. Gawin natin. Sumunod, ikokonsulta ko muna sa kaibigan ko. Ang tanong, tamang tao ba ang pagkukonsultahan mo? Nakinig ba yan ng ating presentation? Kung hindi naman, at ililigaw ka lang niya, why not? Doon ka na lang magpakonsulta sa taong nagbigay sa'yo ng link na to kung paano mo ko nakilala. Kasi bakit? Malamang neopreneur yan. Next, wala kasi akong pere. Alam mo, yan din naman problema ko nun eh. Ano, ano, ano. Mukha bang may pera yan? Sumasabit nga lang ng jeep, nag 1, 2, 3 pa. Tama? Alam nyo kapatid, kung pera lang ang problema sa pag-asenso, maniwala ho kayo, ang pera kayang gawan ng paraan. Mas importante pa yung malalim na dahilan kung paano mo yan gagawin. Tama po ba? Kung ang problema mo ngayon ay pera, ang problema mo kahapon, pera. Nung isang araw, pera. Nung isang linggo, pera. Nung isang buwan, nung isang taon, pera pa din. Pansinin mo, parang sumpa. Tama? Yung ibang tao, hindi problema pera, pero ikaw, problema mo pera. Pero alam mo kapatid,
nasa aninmang senaryo ka ng buhay mo ngayon. Ito lang iwan ko sa'yo. The more na wala kang pera, the more na mas kailangan mo to. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, laging may dahilan. Tama po ba? Ayan po yan. Ayokong yumaman. Hindi ko naman sinasabi na magpakayaman ka para sa sarili mo. Tama? Ang pinagkaiba lang naman ng mayaman at mahirap, alisin mo yung sa telenovela na masama ugali ng mayaman. Hindi totoo yan. Ang mga mayaman, yan ang may pang scholar eh. Ang mayaman, yan ang may pang suporta sa mga simbahan eh. Tama? Ngayon, ang sinasabi ko lang ito, ang pinagkaiba lang ng dalawa, dahil parehas so akong naging mahirap at naging komportable din naman ang buhay ko. Ang pinagkaiba lang ng dalawa, alam niyo po ito lang. Yung mayaman may choice. Yung mahirap walang choice. Bakit? Parang ganito, pagising mo sa umaga, gutom na gutom ka. Pag mayaman ka, pwede kang kumain ng tuyo na may kamatis, masarap yun. Sino po rito nag-aalmusal ng tuyo? Ako nag-aalmusal ako ng tuyo at kamatis. Di ba? Pero, kung kinabukasan, Tuesday, gusto mo naman kumain ng steak sa Shangri-La, yun ang gusto mong breakfast, may choice kang mag-steak. Pero yung mahirap, pagising niya, kinabukasan ulit, at gusto niya kumain ng steak, wala, balik ulit siya sa tuyo. Tama po ba? Ngayon, kung ikaw kapatid, ayaw mong yumaman, huwag kang mag-alala. Gusto mo, i-donate mo lahat, walang problema. Ang importante, huwag mo muna unahin yung sarili mo. Unahin mo muna yung mga mahal mo sa buhay. Napag-aaral mo na ba yung kapatid mo? Nabilan mo na ba ng bahay yung magulang mo? Tama. Yung anak mo ba, nabayaran mo na ba educational plan? Then after nun, gusto mo na simpleng buhay, hindi kita pipigilan. Tama? Sumunod, mahirap yan, technology. Hindi ko linya yan. Maniwala ho kayo, yung trabaho mo ba ngayon, yun ba tinapos mo? Hindi naman. Tama po ba? Dati nga ayaw mong smartphone. Gusto mo keypad ka lang. Nung pandemic, bigla ka natuto mag-smartphone. Dati ayaw mong mag-online banking. Ang hirap. Pero ngayon, may GCash ka na. Ang tanong, nung umpisa ba, mahirap yung GCash? Oo, kasi sabi mo. Pero nung ginagawa mo na, ay madali lang pala. Hehehe. Tama? Nung Shopee, nung una, parang mahirap. Kasi sinabi mo. Pero nung ginagawa mo na, yan, dali lang pala, pindot-pindot, add to cart lang, mamaya, ang lalaki ng babayaran mo, may 20,000 ka ng utang. Tama? Tama po ba? Alam niyo po, ganun din ang negosyo natin. Mukha lang mahirap kasi sabi mo. Pero pag nandun ka na, inaral mo na, ay, pagkadali-dali lang pala. Tama po ba? Ngayon pa mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. I hope na na-inspire ko ho kayo sa konting oras na nagkasama-sama ho tayo. Alam niyo po, kung ako, nagawa ko, sure ako kayang-kaya mo rin. At ito ang maganda. Sa turn mo na ikaw naman ang gagawa, nasa likod mo ako, sasabihin ko sa'yo kung paano ko siya ginawa. Kaya mas madali. Ayan po yan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, ladies and gentlemen. Welcome po kayo sa Neon Network of